Hello guys, dito po ulit tayo sa ating tutorial. So ngayon po ay magdi-discuss po tayo kung paano mag-create ng container. At the same time, by using our div, okay, para makapag-perform tayo ng maraming container sa loob ng ating main container. So ito yung na-create ko po, meron po tayong target output na gagawin. So ito po yun. So sa loob ng ating main container, meron po akong apat na same po ang kanyang width ng container or tinatawag nating child. So may parent po ako, color blue. Okay, at the same time, meron po akong color gold or orange. Okay, na child na div na same po yung width. At ito po yung ating main target. So, start po tayo. Nag-create po ako ng folder sa loob ng aking root directory sa htdocs kasi naka-php concept ako. Pero isi-save natin ito as HTML. So may ni-ready na po ako ditong part ng HTML. Si-save natin siya para makita po natin yung color. So ang file name ko po ay app.htm. So app.htm, naka.html siya or .htm para mabasa niya pure HTML file. Since that ang ating example ay a static page din naman. So by using HTML lang and CSS. Okay, maglalagay po tayo dito ng first container natin using our div. So, container. And opening, kapag nag-opening tayo, huwag kalimutan mag-closing agad. Okay, so meron ako ditong link. Ito po para may link natin, ma-absorb natin yung ating CSS file. So, ab.css ang kanyang file name. Okay, so mag-create tayo ng isang file para nandun po ilalagay ang lahat ng properties at ng style na gagawin po natin para sa ating CSS intended para dito sa page na yun. So, like what I said, meron po tayong target output. So, next po, control N po tayo. So, since meron na tayong body container, so kapag gusto po nating lagyan ng properties at value yung ating pure HTML tag, tatawagin lang natin siya, like body. So, dito, mag-add po tayo margin. And then, ang value is equal to auto. And maglalagay po tayo ng font family. Okay. So, ang first na i-execute niyong font style ay Arial. Kapag hindi available, like sa aking computer, so ang next naman na font yung kanyang i-execute, that is yung Tahoma natin. So, ito yung magiging font style ng buong page po natin kung hindi po tayo nagde-declare ng font style sa iba pang container natin. So next natin ay yung color, yung default color or maging main color ng page natin. So color, okay, para makita po natin na kung wala kayong internet at aware naman kayo sa HTML tags natin and CSS properties natin, pwede kayo gumamit ng Paint. So kukuha tayo dito ng ating color. So gusto ko yung default color, nakikita niyo po yung adjustment. So ganyan po. Okay. Yan. Yan ang gusto kong default color na mag-appear sa lahat ng pages po natin. So, yan po ay ating, okay, CSS color po natin. Okay. So, ayan. So, pwede po kayong gumamit ng RGB color. Okay. So, hexa ang gamit po natin. Then, after nito, balik tayo sa code. So, mayroon na po tayong characteristic. Sa lahat, ang margin po niya ay auto, ang font family niya ay Arial, or we can say Tahoma. Pag hindi available ang Arial, ang color niya ay declared, okay, galing sa hexa code natin. So, save po natin. So, ang file name again is ab.css. So, para at least ma-read niya as ito talaga yung file na CSS file. So, pwede po natin lagyan ng opening and closing ang ating file name kasi naka-normal text siya para at least ma-distinguish niya na magsisave po tayo doon sa part na magiging CSS document na siya, type ng file. Okay. So, mayroon po, nilagyan natin yung in general because I know na aware na tayo dito sa part na ang body is, we can say, yung starting position po ng ating expected output na mag-appear sa page. So, next po, maglalagay po tayo dito ng ating CSS sa ating container.
So, ang partner palagi ng ID itong number sign or hashtag na yan. Okay. So, maglalagay tayo ng kanyang properties at the same time, yung value. So, sa container po natin, so maglalagay po tayo. First is, ayan. Maglalagay tayo ng display. So, ang napili ko po para makakuha natin yung same target ay yung flex. Okay? So, mamaya ko pa explain lahat para at least maintindihan po natin. And, justify content. So, center. Okay? And, align items. So, sabihin muna natin, ito ay naka-center. Okay. Then, border, 2px, solid, and clear natin siya as gold. Okay. And, by the way, yung child pala natin yan. So, gold ang palitan natin. Blue. Si blue kanina doon. Okay, then, after po nito, maglalagay po tayo ng, wala tayong width na ilalagay. Kasi automatic, yung kapag hindi natin dinideclare, ang width niya is 100% na siya. So, maglalagay na lang tayo ng properties like padding, 20px, yung items, yung distance ng items natin sa left, right, top, and bottom. And, para mag-create tayo ng gap sa ating child. So, meron tayong gap like 20px. Ayan. So, save natin. Save din natin ito. Control S lang. And, i-run natin siya. So, refresh natin. Okay. Ito sa demo. Okay. Check natin yung file. So, app. Okay, app lang pala siya. So, app. Ayan. So, lumabas na po yung itong container po natin. Kung napapansin nyo, dikit na dikit siya doon sa top, at the same time sa left and right. So, ito po yung purpose ni margin po kanina na auto. So, nakalagay po dito sa CSS po is margin is equal to auto. So, try natin i-remove para maintindihan nyo po yung purpose nito. Okay. So, napansin nyo po, mayroon na siyang space. Yan. Palaging default yan ni HTML natin kapag hindi mo nilagyan ng margin auto, hindi siya magsasagad doon sa pinakagilid. Okay. So, that's the reason why kailangan po natin yun. So, balik po natin. And refresh ulit. Ayan. So, nandyan na siya. Dikit na sa gilid. So, gagawin natin yung main container na nakikita natin para at least nasusubaybayan nyo siya na iyan yung kanyang position. Okay, so ito yung main output natin. Nagawa na natin itong part na to. So, try natin na mag-add ng child. So, mayroon na tayong main container. But before that, allow me to explain the concept of our cascading style sheet doon kanina sa nakita po nating property. So, first is yung margin auto, yung expected value. So, nasabi ko kanina, most common use. So, centers element horizontally. So, that's the reason why kapag naglagay din po tayo ng expected output natin, lahat po expected natin ay mag-display sa center. So, this set all for margins. So, top, right, bottom, and left. So, lahat yun is para at least yung kanyang expected margin, magsiset siya sa lahat ng side ng ating sa page. So, sa top, right, bottom, and left. Of course, depende pa rin yun kung ano yung width niya at kung meron siyang declared height. Basta ang ginagawa niya is that sinasagad niya hanggang doon sa part na sa pinaka-edge ng ating page talaga. So, kapag gumamit pa tayo ng margin auto 0, this uses margin shorthand with to value. So,
Again, shorthand. Meron lang siyang vertical and horizontal. So, hindi siya common. Ang common ginagamit po natin is margin and auto. So, try nga natin tingnan kung anong mangyayari kapag ni-change natin siya. Auto and 0. Save natin and refresh. Diba? Pwede natin i-enter to. So, yan. So, almost the same output. So, dito lang po tayo sa pinaka-common na ginagamit. So, yung ating auto. Okay. So, next po natin, gagawin na po natin yung part na meron na po tayong itong gold. Ayan. Para at least maintindihan natin siya kung paano natin siya gagawin. So, since meron na tayong properties sa first div natin, okay, ito yung ating container. Yan. So, para mas maintindihan natin, gawin po muna natin yung child ng container para madali nyo maintindihan yung word na i-display niya as flex, justify content is equal to center, and line item. So, lahat ng to. Kasi, ito ay lahat ng to mag-appear sa properties sa container natin. At the same time, anong mangyayari inside ng declaration ng properties niya, like justify content, at the same time content and items. So, ano ba ang gusto mong mangyari inside of your container? Okay, so first gagawa po tayo ng child po natin. Okay, so since under siya ng main container, okay, gagawa tayo ng ating child. So, ID, we can say div1. Okay. So, maglalagay po muna ako ng basic simple text lang para maintindihan po natin. Okay. Okay. So, 4 yun. Since na same size siya, same yung width niya, ibig sabihin, same declaration po ang gagawin natin. So, 1, 2, 3, and 4. So, papalitan natin BSIT, BSCS, BSCPE, and BTTE. Ayan. So, since na same naman po ang kanyang width, kung napapansin nyo po, yung width at nakadepende yung laman niya or yung content niya sa height niya. So, meron po tayo may silang yung description. So, kaya nakita nyo po yung hindi sila balance. So, same width, kaya isa lang po ang i-declare natin CSS kasi isa lang naman ang kanyang size. So, dito po tayo, naka-div1 po tayo. So, kukopyahin lang natin para ma-inherit natin yung behavior ni CSS. So, maglalagay po tayo ng hashtag div1. Okay. So, first is maglalagay tayo ng border. 2px solid. Ito na yung gagawin nating gold. Okay. Next, maglalagay tayo ng width. We can say 300px. At maglalagay tayo, ilalagay natin sa center. So, align, text, align, center. So, para ano na siya, align na yung text natin sa center. Of course, ayaw natin na dikit yung text or lahat ng items doon sa loob ng ating container. So, maglalagay tayo ng padding. Kasi ito yung distance ng text doon sa loob, sa left top, yan, 2px, like that. Hindi, gawin natin medyo malaki, 10px, ayan. Ito yung distance ng items natin or ng lahat ng value ng ating child sa loob. So, meron siyang distance. So, ipapakita ko sa inyo para test na pe-perform natin na ayan pala maging epekto kapag once na binago natin. So, mag-start po tayo. I-run po natin to. I-save po natin. And para makita po natin yung expected output niya. So, yan po ang kanyang expected output. So, explain po natin kung bakit po ganyan ang expected output natin.
So sa first part of our container, di ba, meron po tayong nilagay kanina, such as display as flex. Ibig sabihin, ito mag-take effect siya inside, magi-display siya yung kanyang content is equal to flex. So let me explain kung ano yung purpose po ng flex na yan. So okay, meron po ditong word na display. So nakikita niyo po ito yung flex na yan. Okay, so before natin i-explain, iba-iba pong klase ng styles sa ating property ng display. Pwede kang gumamit ng inline. So kapag ginamit mo yung inline, it means that, okay, displays an element as an inline element. So any height and width properties will have no effect, and this is default. So, okay, so since pakita ko na sa inyo yung flex kanina, change natin ito para at least ma-realize nyo yung kanyang impact doon sa behavior niya kapag nilagay po natin ang inline sa display. So, again, kapag nilagay daw natin siya, ano mangyayari? Any height and width, okay, height and width properties will have no effect. So, kaya nga siya ginagamit like yung sa span natin. So, same line like that or wala talaga. So, walang epekto ang width and height dito. Subukan po natin sa container. So, ang value is inline. So, mawawalan ng visa itong dalawang to. Kahit wala tayong dineclare na width and height. So, mawawalang visa to kasi automatic ang gagawin niya. So, inline. And according dito, display element as inline element. So, naka-flat siya. Okay, check natin, refresh natin. Ayan. So, kung napansin nyo po, dikit na yung ito. Dito na siya, nasira na yung ating main container. So, naka-display siya. Nagsisiksikan na yung ating dito, yung child. So, since sabi niya, mayroon siyang value, so kaya po siya na nawalan ng width and height. So, that is inline. Another one is block. So, display an element as block element like our paragraph. So, it starts on a new line and take up the whole width. So, change natin. Gawin natin siyang block. So, what happened? Okay. So, nakikita natin siya. Okay, naka-state dito. Display an element as block element. Nakapansin niyo pa yung child. So, nawala din yung epekto ng justify content and align items natin. Center. So, hindi na natin siya nakikita na kanina na naka-inline lahat. At the same time, na-execute yung center position ng items natin. Okay, at the same time, yung justify content natin. So, another one is that yung make the container disappear, making the child elements children of the element the next level up in our DOM. So, contents, try natin, palitan. That is content. Okay. Refresh natin. So, exact meaning is that nawala nga siya. Okay, ang lumabas is that yung lahat ng child na nagsisiksikan na nag-act as block, hindi na sa inline. Kapag inline, okay, yun yung nakikita nyo po na same line lang sila, like yung span nga. Kapag block is like paragraph. Kapag dineclare mo, first paragraph, ang next paragraph ay mag-display sa next line. Ayan. So that is content. Next po, papakita natin yung flex. So ito na yun. So, flex. Okay. So, refresh natin. Yan. So, nag-take effect yung ating justify content natin and align items natin because ito palagi yung partner ng dalawang yon. So, what is flex? Display an element as block level. Okay? Flex container. So, yan ang kanyang ang purpose. Again, element as block level flex container. Okay, so mayroon pa ulit, mayroon po tayong grid or we can say inline block. Ayan, so
Nandito po yung mga description. So, pwede po ninyo i-test kapag once na nasundan nyo na kanina yung typing so that makita nyo yung effect niya. At the same time, kung ayaw po natin siya makita, so, ang value is equal to none. So, inline block displays an element as an inline level block container, and the element itself is formatted as an inline element, but you can apply height and width values. Kapag sinabing inline flex, yan, display an element as inline level flex container. Ayan, meron din tayong inline grid na value sa display po natin. So, para mas maintindihan natin ang purpose nitong bakit applicable dito sa flex yung justify content and align items. So, subukan natin to i-remove. Okay? Kung ano yung maging effect niya sa ating output. So, kung napansin nyo po, hindi na siya, naka-flex nga siya, naka-inline yung output niya, or we can say naka-block. Okay? Naka-align. Ayan. So, hindi na siya naka-center because may kinalaman po kanina yung ating dalawa, yung justify content at the same time align items. So, gamitin muna natin yung justify. Okay, justify content, gagawin natin siyang center. Refresh natin. Okay, ito yung property. At the same time, meron siyang value. So, center, na kapag ginamit natin ay lahat ng child. So, same declaration lang kasi sa CSS natin, div1, lahat ay pupunta sa center. So, what is this? Okay, justify content. So, justify content, then, ang value nun, it refers to our column. Siya po yung ating horizontal alignment. So, imagine niyo na lang, ito from left to right. So, yan po yun. Yan yung gamit ng justify content. So, ang value niya, ang ginamit po natin ay center. So, center here, items are centered in the container. Kaya po siya, lahat ng ating child ay nag-place doon sa center. Pwede rin natin siyang gamitan ng flex start. So, items are aligned at the start of the container. So, ibig sabihin, always ang kanyang ang child natin magi-display palagi didikit sa taas. So, kahit mahaba yung mga value sa loob, ang position niya palagi nandun sa taas. Kapag ginamit naman natin is items are aligned at the end of the container. Okay, ito naman yung flex end. Okay, space between, space around, and space evenly. So, test nyo na lang po pag once na natapos natin yung coding doon para makita nyo po yung itsura niya. Yan. So, at least, naintindihan na natin yung justify content. So, ang value nun, it refers to our column. Okay, siya po ay it refers to horizontal alignment natin. So, ang next natin is align items. Vertical alignment naman. From the word itself, yung lahat ng items natin. So, vertical alignment. So, ito lalagay natin. Okay. Align. Okay. Okay. Lagay muna natin as center. So, refresh natin. Parang wala lang nangyari kasi itong mga to is, ito naman siya from vertical alignment, yung top to bottom alignment naman niya. Yung justify alignment is that yung left to right alignment naman niya. So, ito naman yung part, hindi natin siya masyadong nakikita because ang laman ng text niya ay konti lang. So, hindi natin na ma-appreciate agad si align items. So, subukan natin kopyahin yung value na to para makita nyo po yung kaibahan nila. Okay. So, lagay po natin sa BSIT ang description. So, mag-add po tayo ng paragraph. Okay. Another one is BSCS po natin. So, mag-add po tayo ng T. So, ito yung kanina yung in-explain niya. Kapag once na naka-block siya, it's like our paragraph. Okay, doon sa CSS natin. May nakalagay po kanina doon sa display. Yan. So, mayroon inline display, inline elements. So, siya po ay nire-remove niya yung kanyang width and height. So, nawalan siya ng effect.
Pero pag black is display an element as black element, medyo confusing yung aking term, pero ito yung parang yung nakikita nyo kanina na naka-straight line sila lahat. Okay, so content, so ayaw nyo makita yung kanyang container, and we have yung flex naman na parang, okay, diba parang i-flex mo lahat yan, parang gusto mo siyang talagang lahat yun ay naka-block content din siya. Okay? Pero mas siya, kumbaga mas precise mo siyang magagawa, at doon lang nagti-take effect kasi yung justify content at the same time yung item elements. So proceed po tayo doon kay align items. So si align items, meron tayong same value like our justify content. Meron din siyang flex start. So sa start, yung items natin mag-start siya sa pinakataas. So kung napapansin nyo po, same with our justify content. Okay, so ang value nun ay same din dito. Because of that, ang kaiba lang nila, yung isa ay horizontally aligned, vertical alignment naman yung sa align items. So like what I said, try to imagine na lang yung left to right, yan yung ating justify content, and top to bottom naman, yan yung ating vertical alignment. So ito yung mga value niya, same din. Ang default nating stretch, and we have base and center. Okay, sometimes ay nilalagay ko ng top, but of course, para at least lahat ay mag-appear sa top, but hindi siya nagtatap. Ang nangyayari, equal distribution. So nasi-stretch siya. Yan. So, sige, testing po natin. So, nilagay natin yung value. So, kopyahin natin para makita nyo po kung ano pong nagiging effect niya pagdating po doon sa output po natin. Okay. Si-save natin and i-refresh natin to. Yan. So, ito yung target output natin. Mapansin nyo po lahat nag-start sa taas, and ito naman ay, napapansin nyo po ay lahat ay sa center nitong main container po natin. So, lahat ay talagang nakikita nyo na sa center portion ng main container lumalabas yung child natin. Okay? So, regardless man kung gaano kadami yung kanyang items. Pero, hindi kasi siya maganda tingnan kapag once na kapag na nilagay natin sa page para siyang hindi organized. So, commonly kasi from top to bottom kapag nagbabasa tayo, mas mainam na nakikita natin siya always ang positioning niya nasa start, diba? So, kaya po siya nilagay kasi ganyan, mas organized tingnan. So, ang border natin, palakihan natin para sa gold na yan sa ating container. Gagawin natin siyang 4 para mas ma-appreciate nyo siya. Ayan. So, equal yung kanyang width kasi dineclare natin si child 300. At kinol natin siya sa maraming div container. Yung ating attribute na ID, ang value niya, same lang sila. So, nag-appear sila by using flex na naka-block yung arrangement niya. At the same time, mayroon po siyang width na parehas. At itong, nakikita nyo to yung parang may distance. So, paano ko to ginawa? Okay, so hindi siya margin left, margin right para mag-create. And mismo yung, meron tayong property na siya na yung mismo responsible to create yung term na distance nila. And it refers to our gap property. So, saan po tayo maglalagay? So, maglalagay po tayo sa ating child. Okay? So, para mag-take effect, mag-take effect siya doon sa ating child, ito po yung gap nilagay natin. I-remove natin para makita nyo. I-refresh natin. Okay, see? Nagsisiksikan sila kasi wala silang distance. Automatic from the center, doon siya mag-create ng gap left and right natin. So, ito yung reason kung bakit nag-create ng distance yung bawat isa. Ayan. So, pwedeng 20 para at least medyo maayos tingnan. Okay? So, yan ang purpose ng ating gap. Okay. Let us focus dun sa ating
after natapos na natin yung justify content. So, meron tayong center. Subukan natin palitan yung value sa justify content. Meron tayong flex start. So, tanggalin muna natin to para mas ma-appreciate nyo. Okay? So, refresh natin. Yan. Kung wala kasi yun, pansinin nyo, kapag wala yun, mag-i-equal yung kanyang width depende kung sino yung may pinakamaraming description. Kung titingnan nyo dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Yung 6 line po sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung may pinakamarami. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 1, 2, 3, 4. Kaya yung iba parang may distance. So, nag-i-equal na ang kanyang kanyang size sa child. Kasi ang height niya is kung sino yung may pinakamarami, since same lang po ang kanyang properties sa loob ng div natin na container as a child 1. So, yun ang inherit niya lahat. So, pares-pares sila. So, kaya po natin siya binabalik yung itong align center. So, tingnan muna natin. Let us apply yung flex start kung ano po ang kanyang itsura. Okay, so flex start. Save natin. Okay. So, dito siya. Nag-start. Nag-flex sa start. Flex. I-end naman natin. O, dyan po siya lumabas sa end part. Because nasa loob po siya ng, di ba, like what I said, yung justify content, ito yung it refers to horizontal alignments. Kaya left to right, okay, yung ating expected value. So, space between, subukan pa rin natin yan para mas maintindihan nyo. So, save natin. Okay. Ayan naman ang space between. So, kung gaano kahaba yung ating yung ating child, yan po, i-distribute niya sa page na yan at i-divide niya kung gaano kalaki ang space niya sa bawat item. So, subukan nga natin tanggalin itong gap. Kung anong mangyayari. Okay? So, kahit walang gap, siya na yung responsible nag-divide ng equal yung kanyang gap proportion niya sa kanyang child. So, that's the purpose ng value po ng ating space between. Okay, what about space around? So, check natin. So, hindi ko muna ibabalik yung gap para maintindihan po natin. Space around. Tama ba? Okay, space around, isang R lang. Okay. Okay. So, yan naman po ang ating expected result. So, may movement kayong nakikita. Okay, so next po ay even naman ng kanyang space. Okay, refresh natin. Ayan. So, yung pa-center yung part, even ang kanyang space, wala tayong gap. So, it depends dun sa kanyang width. So, dyan po siya nag-adjust. Okay. Okay. So, yan ang purpose po ng ating justify. Okay. So, ibabalik po natin si align items para mas maintindihan po natin. So, kanina, ang nilagay kong value, center. So, ito po ay ibabalik ko po sa center. Okay, kasi ang gusto ko mangyari, ayan, meron po siyang gap ang gamit ko. So, hindi ko siya ginamitan muna kanina ng iba pang properties niya like yung space around, space between. So, gap ang ginamit ko po para makontrol ko yung kanyang gap para kahit sa gano'ng kalaki yung screen ng monitor ay ito po ang kanyang i-perform na gap. So, sa center pa rin. So, makita nyo yung
sa ano niya, sa gilid niya. Itong part na to, medyo malapad, pero at least ang gap niya in between ay naka 20 px lang siya. Okay, so let us apply the concept of align items. Kapag in-align items natin, anong purpose niya? Basahin natin. So, items are centered vertically. So, stated vertically, so top to bottom. Kaya pansin niyo po, ito yung output niya, naka-centered siya. Ayan. Ngayon, try po natin i-change, i-flex natin siya sa start. So, align center, flex, start. Ayan. So, lahat po ay nag-start siya sa taas kasi yan ang ating align items. So, kanina, di ba, kung napansin nyo yung flex start sa justify content, dito nag-start sa left, yung isa naman nag-start sa right. So, yan naman ang purpose ng align items natin. So, actually, ito na yung nakita nyo pong output. Hindi lang naka-bold yung ating title, pero ito na siya ang ating output. So, nakuha na natin, but let's try pa rin po what happened kapag pinalitan natin to ng end. Ayan, kung napansin niyo po, ito yung ating height ng container. So, dito naman sila lahat sa baba nag-start. So, what about stretch? Ito yung default. Okay? So, okay. The items, default natin, item stretch to fill the container's height. So, kung napapansin nyo, yan. Nung niwala yan kanina, ganyan ang nangyari. So, kung maglalagay po tayo ng default, actually, yun yung stretch, yung kanyang default characteristic. Kung tinanggal natin siya, yan, ganyan siya kanina. Okay, so, equal na ang kanyang height. Ayan, stretch yung expected value. So, okay, so, proceed tayo. Kaya ko po siya nilagyan para at least mag-focus lang siya doon sa kanyang items or content, si child natin. So, kaya ko po siya nilagyan ng flex start. Para lahat ng child natin, okay, commonly ito naman talaga sa pages na nakikita natin. Ang pangit kasi na may left dito, sometimes maba yung data, tapos ito naman, konti lang, nakikita mo yung border nila, sobrang haba, hindi siya maganda tingnan. So, kaya ko po siya pinalitan ng ganyan, para lahat mag-start sa start, sa taas, at hindi siya nasi-stretch yung ating child. So, try to imagine na, bakit doon natin nilagay sa container? Because, expected natin ay, ano mangyayari doon sa loob ng ating container. So, doon mo ilalagay sa container mismo, yung properties na gusto mo mag-take effect doon sa div inside. So, sa child na tinatawag. So, ito naman, kung gusto natin baguhin, yan yung ating next agenda. Paano naman kung gusto ko siyang baguhin yung content niya sa loob? So, magdadagdag naman tayo ng properties doon sa ating child naman na behavior. Ayan. So, ito lang po muna. Okay, sobrang dali po niya. Ito lang yung part, but nakapag-grade po tayo ng content. Gamit po ang isang property lang ng div. Mayroon tayong 4 na container. And pare-pares po ang kanyang properties sa CSS po natin. So, ayan. Okay, I hope po na nakuha nyo and nasundan nyo, at least makuha nyo po kung paano natin siya ma-apply sa actual application para nag-create po tayo ng container ng webpage na ginagawa natin. So, yan lang po and maraming salamat. Okay, ito yung next natin na gagawin po. So, meron po tayo ditong tatlong na div at napapansin nyo, hindi sila, ang width niya ay parehas. So, ito medyo maliit siya, pero mas malaki yung center, mas maliit yung ating pangatlo. So, tatlo na lang itong gagawin nating child div natin. So, paano ito gagawin? So, kapag same naman kasi sila, kahit isang div lang, tatawagin natin yung sa CSS yung file yung ID, okay na yun. Kapag iba-iba, kailangan natin siya i-declare sa CSS. Iba-iba yung kanyang properties. So, paano yun? So,
Gagawa tayo ng file. Okay, meron akong ginawang activity 1 dito na na-prepare ko na. So, i-paste natin. So, i-save ko. Erase natin yung last part. So, itong i-erase natin si BSCPE. Okay. So, i-end natin siya. I-run natin siya. Ayan. Ganyan yung kanyang default output. So, nawala na kasi nakikarry pa niya yung CSS natin doon sa kabila. Hindi natin iba, nabago. Gagawin natin A, B, and C. So, wala pa tayong declaration dito sa atin. May nai-ready lang ako dyan, pero of course, ito yun. Copyain natin. So, hindi tayo magre-repeat sa body container kasi same pa rin yung kanyang body and container. So, doon tayo sa child mag-adjust. So, question is that, ano mangyayari kapag wala yun? So, refresh natin. Kung napapansin nyo, nag-create po siya ng layout na naka one-dimensional. So, ito yung purpose ng flex natin talaga. It's really hard sometimes to understand yung kaiba niya sa block and inline and flex. Layout kasi yung ating layouting, yung grid at saka yung flex na ginagamit. So, sa next pa natin siya i-discuss. Okay, ang pinaka-basic laging ginagamit natin is always yung inline or block. At the same time, inline block. Ayan. So, allow me to explain. May na-ready po ako dito para at least mas madali. So, ito yung common. Kapag sinabi kong block, ito po yung example output. So, ito yung first child po natin. Ito yung ating main container. So, first child, ganito yung expected output niya kapag ginamitan natin siya ng display and block. So, kapag display natin siya inline block, combination ng inline at the same time yung block. Pag inline, kung napapansin nyo ay yan. Same line lahat. Kaya kung marami siya, same proportion yung div. So, that is inline. Okay? Straight line yan. Dire-diretso lang siya. So, doon pa lang sa word niya na inline. Ang block, ayan. From top to bottom yung kanyang arrangement. So, ito naman, same line. So, kapag sa layouting, ito ay meron tayong flex at the same time yung grid. So, kaya napapansin nyo po is that kapag sinasabing flex, one-dimensional layout. So, yung kahit naka-block ka pa, kaya sinasabi niya in block way, but still, kapag sinasabing mong flex, para siyang mayroong isang row, na dyan po sila, lahat ay in single manner. Kapag grid naman, pwede mo i-declare kung ilang column yung gagamitin natin, 2 or more, kung grid ang gagamitin natin. So, yan ang kaibahan niya sa flex. Again, one-dimensional yung layouting yung flex, and grid natin is multi-dimensional layout. Kaya ginamit ko po yung flex kanina doon sa part na yun kasi ang container natin ay dineclare ko siya 4 columns. And ngayon, gagamit tayo ng 3 columns. Hindi tayo mag-grid because of that. So that kapag nag-mobile application tayo, pwede natin siya i-adjust na lahat ay magsi-single row na lang sila lahat. Ayan. So, imbis na marami silang column, okay? So, maging single column lang pala sila lahat. Ayan. Yan ang purpose po ng ating inline. Or, yan, or pag nagbablock din po tayo. So, pag gusto natin may layouting na, so, better kapag maramihan, grid or flex. So, kung napapansin nyo po, wala akong CSS pa, pero nag-flex na siya kasi sa loob po ng ating, ayan po. So, siya na po yung kusang nag-adjust. Inside our HTML po kasi, meron tayong sa container na naka-flex siya. Remember po, ito po yung container natin na naka-flex. At ito yung characteristic niya. Meron pa rin siyang gap na 20. So, nag-appear pa rin siya. Kung gusto niyo po makita yung container niya, doon na po natin siya i-declare. Kasi equal size po siya because of siya na po yung nag-adjust. Na in-interpret na ng browser po natin. So, kung papansin nyo, equal yung division. Doon po sa ating characteristic na meron po tayong padding. So, what is that padding? So, di po siya na-explain yung padding natin. So, si padding kasi, by the way, wala po siya dito. Pero allow me to explain. Sa container natin may padding siya na 20px. So, ibig sabihin mula dito papunta dito, yung distance ng items, top to bottom, left to right, meron po tayong 20px. Okay? So, 20px yung ating
padding. So, ang gap naman yung labas ng container. So, yun yung gap ng child natin. So, perform yun sa lahat ng ating child. Then, pagdating dito, lalagyan natin siya, ang main target natin, gagayahin natin siya. Ganito yung concept natin na naka-flex. But since that naka-flex tayo is that naka-single dimensional layout tayo, so kaya kusa na siyang dinivide na niya yung division natin. Pero gusto ko is ito yung target output. So, dineclare natin siya. Inside our Act 1, meron tayong div A, B, and C. So, for example, si div A is, ang width niya is 300 px or pixel. Ito naman 700 at gagawin natin itong 200 lang yung isa. Okay? Para makuha natin yung expected output natin. So, ang gagawin ko, since that same naman ginamit natin container and yung body ng CSS, ito yung paggagayahan ko. Okay? So, i-declare po natin siya. Babagawin ko lang po dito ang kanyang, yan, naka 300 na nga siya. So, div A, and save natin. Check natin yung output. Refresh. Ayan. Ito yung kanyang 300px. So, i-declare natin si center. Siya po ay 700px. Okay? B. Ayan. So, ang last is si C. So, para at least makita pa natin yung kanilang expected result. Ayan. So, kanina napansin nyo, hindi niya ganun ka in-execute kasi in-adjust pa rin ng browser natin yung sa container kasi naka-flex pa rin siya. So, siya ang nagkukusang nag-perform ng width kasi wala pang container yung iba. So, since that meron tayong tatlo CSS container, so, na-execute na niya para sa lahat. So, ibig sabihin kapag hindi po pares yung width niya, kailangan po papalitan po natin yung properties at the same time ng value ng ating ID. Iba-iba po ang gagawin natin. Para at least may change natin ang characteristic ng child natin. Like, kung gusto nyo lagyan ng background, kaya kuha tayo ng background dito. So, by the way, bakit lahat sila yung naka-center yung text? Meron ako ditong text align. Ibig sabihin, in-apply ko sa child kasi anong mangyayari sa loob ng child natin. So, ang text niya ay ginawa ko is pwede siyang left, right, center, justify. Pinili ko po yung center. What about kung papalitan natin siya ng justify? Okay, apply natin dito sa first div natin. So, text align, gagawin natin justify. Okay? So, okay, yan po ang kanyang output. Pwede natin tong text align, yung isa, gawin natin siya, center itong isa, yung isa, gawin natin siya sa right side. So, si C, gawin natin text align, gawin natin siyang right. Para makita nyo po yung result ng yan. So, yan po yung nangyayari. So, nakuha naman natin yung content, nilaro lang natin yung properties ng CSS para po at least makita nyo siya. So, para at least dinagdagan ko lang to ng text si center. So, add natin doon sa center natin. And that is by using paragraph lang naman. So, ito yung kanina in-explain niya na si black ay para siyang si paragraph. Okay? Kapag nilagay mo sa paragraph, then ang next output na yung makikita mo sa next line. Okay? So, there we go. So, pwede naman yan, meron tayong bold na tag or pwede nating sabihin this one is strong. So, I know na aware na kayo sa HTML or pwede natin siyang gamitan ng bold na tag po. Yan. Strong or bold na HTML tag. Okay. So, naka-flex tayo, naka-single dimensional column ang ginamit po natin para mas organize yung ating pag-create ng template po. So, ito naman, meron po tayong distance dito sa side natin. May padding po always yan, 10px. So, kung gusto natin magdagdag ng background, that is background.
or background color, but still background. So, balik tayo sa paint. Pwede tayong kumuha ng kung ano po yung ating expected background. For example, so naka hexacode. Okay, save lang natin. Refresh. So, yan na po yung kanyang background. Okay, pwede po natin itong extend. Okay, sa center naman, pwede po tayo mag-declare pa ng ibang color. So, okay. Para at least aware po kayo kung paano po ang ating paint. Refresh natin. Yan. So, nakikita niyo po yung background color sa CSS pa lang. Okay, then, like what I said, meron po akong dineclare na text. Ano ba yun? Ayan, yan yung kanina yung ating i-try. And meron pong gap. Yan po yung space between yung child natin na container. So, pag sinabing border, okay, marami tayong klaseng border. Hindi ko na-explain ito kanina sa first video, but here, pag sinabing border po, meron po siyang properties like, we can say, value, like border thickness niya, type, at saka yung color. So, solid, yung nakikita niyo pong line, ito po, solid yan. Pero try natin, paano kung papalitan natin yung value niya? Like yung dotted, at the same time, okay, balik natin na. Okay. Ayan. Solid yung ginamit ko, yung dash at dotted. So, tingnan po natin yung kaibahan po nila, or double. Okay, palitan po natin ito si center. So, border, paano kapag dash? Save natin. Para makita nyo po. Ayan po yung itsura ng dash border. Pwede rin po yung dotted. Ayan naman ang itsura ng dotted. Pwede naman po yung double. Yan. May napapansin po kayo parang ito po, yung thickness niya. Double po yung kanyang border. Okay? So, kaya lagi kong ginagamit kapag sa border is that yung solid. Ayan. Kung ayaw nyo naman, i-remove nyo lang to at palitan nyo ng none. So, common kasi sa page, wala naman talaga siyang border. So, container lang siya. And para at least mas maayos yung kanang itsura, yan ang ating ginagawa. So, ayan lang po. And just follow po kung paano ko siya ginawa kanina for the continuation of our activity. Thank you. Okay, so ito yung next natin, target output. Okay, so paano kung naka-flex pa rin yung display natin, naka-single dimensional layout pa rin siya. Pero ito yung series ng output niya. So pwede pa rin natin siyang gawin. Ang importante po naka-layout po tayo. So hindi lang yung basic application ng ano natin, ng naka-inline or naka-block siya. So maganda rin kasi kapag naka-layout para at least makokontrol natin yung value ng container sa loob natin. So ito pa rin yung gamit ko. Let us try na ito yung makuha natin kung paano ito. So na-ready ko na yung file. So dito meron na tayong app 2 dito na nilagay ko. So, gagawin natin is that, gagamit ako ng container ng X, Y, and Z. Okay, so check natin. Yan, so wala pa siya. Since that, like I said, napa-flex siya, kaya ganyan yung kanyang itsura. Okay, so ang next po natin gagawin is, subukan natin tong i-copy and paste. At titingnan natin kung ano magiging itsura niya. So, of course, dalawa na siya. Kapag once naman na naglagay tayo ng CSS, kopyahin natin to. So, X. So, gagawin natin itong container niya as 900px. Text align, center. At i-refresh natin. So, yan na yung kanyang itsura tulad ng una natin ginawa kanina, yung concept. So, ang tanong is that, paano natin ito ilagay sa next line? Okay, so ang gagawin po natin, okay, so since that approach na yung naka-single dimensional layout siya, so
isa lang ang i-declare natin at mag-create po tayo ng child sa loob ng child. So magiging parent to at mag-declare tayo sa loob. Okay, so paano? So i-remove muna natin to. Okay, so meron akong div x at gagawa tayo ng container para ito yung i-duplicate natin sa loob. So div y. And i-close natin dito sa loob. Okay, so tab. Okay, so matitrace na natin yung opening and closing niya. So yung opening, ito yung closing. So si div y, meron na tayo. So hindi pa natin ma-observe yung output kasi wala pa siyang CSS property po. Okay, so kapag once na kinopy and paste natin, wala pa naman tayo dineclare, subukan po natin. Okay, so wala po siyang container. So, dapat ang target natin, ganito yung itsura niya. So, nag-next line lang siya. Lalagyan natin to, gagawin natin siyang container. Okay, so paano? So, mag-copyahin ko lang to. Simple lang. At ipipaste ko. Gawin kong y, and may papakita ko sa inyo yung kaibahan kapag nag-declare po tayo ng width at walang width. So, y. So, ito po, border, gagawin natin siyang green para makita natin yung kaibahan. Refresh natin. Okay. Pansin nyo, mayroon siyang sobra. Kasi same yung width and height niya, 900. Pero kasi meron talaga siyang 900 padding. So left and right, bali ang dinagdag dito is 900 plus 20 px. So 110 px, kaya may sobra po siya dito na part. So yan yung kanyang may sobra siyang pixel. So dapat ang width natin ay nasa loob lang siya. So pwede natin siyang gawin ng 100% para makita niyo yung approach ng percent and px. 900 px kasi ang understanding natin is magsusut siya doon sa parent natin. So ito ay child ni div x natin. Si div y ay child na natin. So refresh natin. Paano kapag naka-percent siya? Pansin niyo wala pa rin siyang naiba sa output. Or baka naisip natin, paano kaya kung gawin ko lang 800 px? Ano mangyayari sa output? Ayan, so hindi pa rin siya naka-center sa main div natin. So dapat sagad siya doon. So since that naka-flex siya, so single layout pa rin ang gamit. So ang nangyari sa kanya is that hindi natin agad-agad mapa-center yung output, although yung kanyang content ay naka-align na siya sa center. So since that items na siya ng ating div x, so kailangan po natin siya isagad doon sa part na parang magmumukha siyang magmumukha talaga siyang hanggang dulo at equal yung division ng kanyang left and right na edge. So ulitin natin, paano kung 100%? Ayan. So, hindi natin siya pwedeng i-push kasi kung titingnan natin, itong part na to hanggang dito at ito, mas malaki itong distance dito sa left side sa right side. So, gusto ko ipakita sa inyo na pag ganong case, ayan natin ang mag-adjust yung browser. So, wag na lang natin siya i-declare ng width kasi kusa na yung browser natin magsusut or mag-fit ng container natin sa loob ng declaration ng div. Okay? Kasi yan yung approach niya. Since siya na yung bahalang mag-adjust kasi pati yung padding ng data sa loob. So, ang gagawin natin, pwede naman natin yan, tanggalin itong padding sa acting like our parent yung child ni main container para mag-suit silang dalawa. At after that, so since that na wala na siyang padding, wala na siyang border, so at least lumaki na yung space ng ating child. At yun yung gagawin nating gold. So i-move muna natin yung border, gagawin mo natin siyang 0. Refresh natin. So nawawala na. Nakikita nyo na yung green na lang. So yan yung ating border 0. Okay? So wala siyang border but still yung div nandyan pa rin siya. At papalitan natin to ng gold. Ito yung gagawin natin gold. So
Ayan. So, nakita nyo na yung kaibahan. Pero gusto ko kasi may distance yung child doon sa taas kasi kapag ganyan yung itsura, hindi siya maganda tingnan, dikit na dikit siya. So, magiging container na natin kasi siya. Kaya ang gagawin po natin, mag-add po tayo dito ng margin at declare natin yung top 20 px. So, distance ng ito dito, so may padding na siya, nag-add pa rin siya ng distance doon sa taas. So, nagkaroon siya ng kanyang distance na meron siyang 20 px mula dito papunta dito. See? So, pwede po natin siya change yung border. Ito na yung nakuha na natin yung target output natin. Ito na siya. At the same time, mas appropriate ito kasi ito yung concept. Okay, so meron po siyang distance na equal na talaga sa left and right at nasa center na siya. So kahit kopyahin pa yan natin, ito si div. Okay, kahit gaano pa yan kadami. Ayan. Okay, so magiging same kanyang properties, behavior niya. Okay, so ang next po is, okay, balik tayo sa ating CSS. Ayan. Yung data na lang, pwede naman yan gawin natin ng strong or a bold para at least mag-change yung value. Ayan. So, namumukha na siya isang layout. So, kapag nagbabago, halimbawa, gusto kong baguhin yung color nitong template, yung main container. So, mayroon pa rin akong ganyang concept. Wala akong height kasi pag nilagay mo ng height, kapag marami yung value, naging responsive na siya. So, since that naka-desktop design tayo, mawawala siya doon sa container. So, dapat, hindi ko siya ni-declare ng height, padding lang para at least siya mag-serve as mag-adjust kung gaano kadami yung container niya. Ayan. So, pwede natin lagyan sa susunod para sa next topic pa natin. Okay, so, gusto ko, kopyahin ko to, yung container. Ang next ko ay dapat nagka-alternate siya, may background color para hindi siya boring. Simple lang. Pwede naman natin i-bypass yung part na yon. Okay? So, kopyahin mo lang tong container. Pwede mo siyang i-copy and paste. Yan. Then, yung container mismo, para maglagay ng background, since same pa rin naman yung characteristic niya, mag-a-add lang tayo ng container characteristic. Gagawin natin siyang container 2. So, i-edit natin siya dito. Yung second container natin. Para mayroon tayong alternate na container. At dito po tayo mag-a-add ng background color. So, i-declare po natin. Mag-a-add lang tayo. Background. And then, for example, maghanap tayo dito sa paint. Ayan. Gusto ko, at least yung dark, di ba? Common naman yung dark yung background light ng text. So, ayan. So, for example, may change ko yung background color. Okay, see? Ito na yung mga nakikita yung template din sa website na nag-change yung color pero same pa rin yung itong location niya. So, yan. And then, dyan pa lang, siyempre, magpapalit po kayo ng color din sa loob. So, since dito yung default body, yan na yung time nyo para makapag-change kayo ng color. Saan po? For example, i-declare po natin dito sa loob, sa main, sa parent niya, na ang color po ay magiging white. Pansin nyo lahat naging white kasi parent, yung naka-hide yung parent nito, di ba po? So, mag-appear siya na white yung color. Maliban lang kung dito sa div natin ng Y, mag-declare ulit kayo ng ibang color. Mababypass natin yung color ng parent. So, for example, maglalagay po tayo ng red. Example lang po. So, magiging red yung color. Okay? So, kung gusto po natin baguhin yung iba yung color nito, iba yung color din dito sa baba. So, mag-create ulit kayo ng panibagong CSS. Ayan. So, tanggalin natin yung div Y. Gawin natin tong mag-create tayo ng panibagong container. Lagyan natin siya ng 2. Erase natin to kasi para ito sa taas. Okay. So, div x2. Same pa rin yung Y. Okay, so ang color nito sa taas ay black. Yung default ng body, ito naman ay naging color white.
So magmumukha na siyang professional kapag once na tinanggal na natin yung borders natin para at least mas maayos na tingnan. So saan yun? Sa container natin. Pero while doing yung container, saka natin siya i-remove pag once na tapos na tayo sa development ng ating container. Yan, kung napapansin nyo po, okay na yung itsura niya. Itong part na to, pwede nyo naman yan sa division natin sa container. Since dito yan sa div x2, pwede po tayo mag-select ng parang gray part ng ating container para hindi siya masyadong ganun ka-obvious. Yan, for example. So, dito yan sa div x natin, yung border, border y pala. So, meron po tayong ganyan. Pwede pong ito, border. Yan. At pwede pong 2 lang kasi para hindi man ganun kakapal. Okay? So, hindi siya masyadong sakit sa mata. Tingnan. Kapag gusto niyo naman lagyan ng parang meron siyang border radius, yung para may angle sa gilid. Ang code naman nun, ang property naman nun ay border radius. For example, 20 px arc, width, arc height. Yan, yung value. Okay? So, magmumukha na siya na, okay, may dating na yung itsura niya for the development ng page natin. So, yung content, yung laman niya, so doon yun naman siya i-base kung paano siya i-edit yung positioning ng mga text natin. So, for example, ito sa una na to, sa div natin, gagawin natin ito nasa left side. So, pwede po tayo mag-insert ng CSS style kapag hindi naman ganun kalaki ang impact niya sa desktop, sa mobile, at the same time dun sa tablet, like ito, maglalagay tayo ng style and pwede kayo mag-declare dito. Like for example, text, align, left. So, ibabypass natin yung naka-center yung position. So, nasa left side na siya. So, pwede ka na maglagay dito ng okay, yung naka text, align, left. Okay. Pwede siyang font weight. Ayan. Pwede siyang naka-bold. Ayan. Kung gusto niyo danin yung sa CSS. Okay? So, common naman kung ito yung style ko, kung ayaw ko na nakaganyan yung itsura, naka-center, pwede ko naman sabihin na text, align, pwede ko siyang justify. So, based dun sa ating discussion kanina. Ayan. Or kung ayaw mo naman, align left. Pwede naman yun. Yun naman yung ating default. So, since that ang container natin may general characteristic, kaya po natin siya na-apply sa lahat ng CSS po natin na item. So, yun. Pwede nyo siyang i-modify or pwede kayo mag-create ng ID doon sa CSS nyo para at least ma-improve nyo siya yung laman ng CSS ng div natin. So, yan lang. Ang tips para sa background, always naman para makuha natin yung color palette, di ba? Dark and light, light or dark. So, kapag yung light yung background, dark yung text. Kapag yung text natin, ang background natin is dark, light naman yung text. So, halimbawa, sir, paano ko tanggalin ko itong border? Wala akong border, ganyan lang dapat siya. So, since si Y, naka-declare kanina dito, same, property, gusto ko wala siya doon border, yan naman yung time na mag-create ka ng another CSS. So, we can say this one, tanggalin mo na yung border niya at babalik tayo dun sa part na yon. So, si container 2, yan. Matatanggal na natin ngayon yung ating border. So, yan naman ang mag-appear. So, yan na yung kanyang magiging itsura. So, napaka-importante yung pag-perform or pag-create ng container kasi ito yung nagbibigay ng style, ng life, ng beauty sa ating HTML. So, kailangan din natin master yung mga ilalagay nating tags para hindi po tayo
mahirapan sa pag-insert kung ano man yung dapat natin ilagay. Especially yung mga graphical user interfaces, meron tayong text box, button, or kahit yung image, yan, kailangan natin siya i-review para at least may ma-add tayo. So, ito yung basic template using our CSS. I hope na nakatulong po sa inyo itong ating tutorial. Thank you and God bless.